Hi guys! Happy New Year! May important message na naman ako na gusto iparating sa inyong lahat. Bali, kung nagtataka kayo kung ba't namamaga yung mata ko, namamaga nga siya. Ito, na-realize ko lang lately. Share ko sa inyo. Nung time ng pandemic, year 2020, kasi nga sabay-sabay yung pagsubok, dumating sa point na sumasagi sa isip ko na mag-suicide na. Pero, naihiling ko ata rin sa Lord. Kasi nga nung maliit ako, binubuli ako lagi. Sobrang dami kong trauma, sobrang dami kong pinagdaanan. Dumating sa point na nagulat na lang ako. Binigyan ako ni Lord ng chance na maging life coach sa buong Pilipinas. Noong time na, gusto ko na talaga mawala noong year 2020. Nagulat ako kasi puro celebrity yung mga pinagkaloob ni Lord sa akin. Yung alam mo yung sobrang bait mo doon sa mga kapitbahay. Although may mga mababait din naman, pero may mga ilan-ilan din na tumatarantado sa akin. Gusto ko lang to i-share kasi realization. Lagi natin tatandaan na si Lord ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya lang pwedeng kumuha nito, and ito, lagi kong sasabihin sa inyo lahat, ulit-ulit. Build a life na isang simpleng buhay na malapit kay God, na hindi mo na kailangan pumunta sa bakasyon. Build a life na kung saan hindi mo na kailangan mag-overthink or mamatay kakayak. Build a life na masaya ka na kahit nasa loob ka lang ng bahay. 3 bagay lang ang kailangan ng tao: food, clothing, and shelter. Yung money at saka yung mga friends, bonus na yan eh. Lagi tayong magiging thankful dun sa mga blessing na ibinigay ni God sa atin. Tapos, huwag natin makakalimutan magdasal. Lagi nating raramdamin na compare nung mga ilang past years, blessed na blessed tayo. And lagi tayong hihingi ng tawad sa mga kasalanan natin. Wala naman taong walang pagsubok eh. Pero tayo lang din yung bubuhat sa isa't isa. Ayan. Na-realize ko tong quotes na to. Build a life na hindi mo na kailangan takasan. Build a life na kung saan pwede kang gumawa ng sariling mong bakasyon kahit nasa loob ka lang ng bahay. At darating din sa point na may part of you pa rin. Hindi ko alam kung ano mang edad kasi iba-iba yung age gap natin. Darating sa point na magre-rebelde ka rin sa buhay mo kasi may mga bagay na hindi mo matanggap. May mga bagay na kailangan tayong tanggapin. May mga bagay na si God lang yung makakaayos. Kung i-let go natin lahat yan, magiging mas madali. Kung sakali mang emotional ako guys ngayon, pasensya na. Itutuloy ko yung sinasabi ko. Pag dumating sa time na sobrang kapos ka na and gusto mo na mawala sa earth, doon mo makikilala yung mga tunay mong kaibigan. Tried and tested ko na yan eh. Hindi na ako magbabanggit ng mga taong nawala sa buhay ko. Kasi masyado na masakit. Isda nga lang, tsaka aso, pag namamatay, iniiyakan ko na. Tapos, binawasan ko rin guys yung pagtataro cards. Napansin nyo kasi, nalagas yung hair ko, pero nakakabawi na ako ngayon. Medyo makapal na yung hair ko ngayon. Tingnan nyo guys, medyo okay na siya. Grabe, umiiyak pa rin ako, no? Hindi na siya kasing nipis nung nakaraan, kasi nga may mga ginagamit din ako sa buhok ko. Thank you so much dun sa mga products na nagagamit ko ngayon. Ano pa ba? Focus ka lang dun sa mga bagay na gusto mong gawin, and huwag ka masyadong harsh sa sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo. Alam ko, hindi lang ako yung nag-struggle itong year 2024, diba? Pero, okay lang yan kung makita ako ng mga tao na umiiyak. At least, mafe-feel nila kung ano yung nasa heart ko.
Hindi ko rin po ginagawa 'tong video para magpawa. At dun po sa mga ilang-ilang tao na hindi nakakaintindi sa'kin, bahala kayo. Andiyan naman si God. At least si Lord naiintindihan ako, eh, dun po sa mga tao na nakakaintindi sa'kin, maraming salamat po. Love ko kayo. Mahal na mahal ko kayo, guys. Mahirap maging life coach. Pero kinakaya ko naman. Basta salamat talaga kasi love niyo ako tsaka solid yung support niyo sa'kin hanggang dulo. Yung mga kaibigan ko, nami-miss ko na kayo. Hindi ko na babanggitin. Celebrity po yung iba kaya ayoko na rin kasi makainggitan ako kaya hindi ko sila pino-post. Basta lagi tayong maging thankful doon sa mga blessings na binigay ni God sa atin. Napakadami. Lagi lang bulag yung tao. Wala silang ginawa kundi magreklamo, mag-comment, i-compare nila yung sarili nila sa iba. Pero grabe, sobrang blessed natin ngayon. Hindi lang natin nakikita. Kung i-compare mo naman yung sarili mo doon sa tao na sa ilalim ng tulay na walang bahay, walang pagkain, bibigyan lang ng limos. Lagi mong isipin na napaka-buenas mo. Masyadong maraming binigay si God sa'yo. Hindi mo lang nakikita. Ayan. Lagi lang natin tatandaan na mahal tayo ni God, mahal tayo ng family natin. Ayan, tapos, yung trauma, at saka yung mga sugat, hindi yan agad-agad mag-heal. And sobrang humahanga ako doon sa mga tao na, nagpapakita ng weak side nila kasi. Naging example sila para makatulong sa ibang tao. Nung ipagtatapot ko sa inyo nung time na naging life coach ako ng mga celebrity, it came to a point na ako mismo nagdududa ako sa sarili ko. Pero unti-unti na po silang nagsipag-follow sa akin. Nagsipag-follow na po sa akin si Kuya Brian Bolsol, mga life coach din po yun. Tapos si Wounded Healer Philippines. Tapos nung sinuportahan na po ako ni Kuya Robert Rubin, ayun, sobrang saya ko po. 3 days ako nakangiti. And I wish everyone a Happy New Year and sama-sama tayo i-conquer tong year na to. Siguro, nire-release lang ng universe yung mga emotional baggages natin ngayong 2024. So, may mga hangover pa tayo. So, let's be happy and enjoy natin yung transition. Hayaan natin umiyak tsaka lumabas yung pain para mag-heal kasi hindi natin siya pwede i-suppress. Mahihirapan yung puso. Kung single man tayo or taken, always be grateful. May natutunan pa pala ako na ipapahabol ko, guys. May mga bagay tayo na gustong-gusto natin na kahit i-let go na natin kay Lord, hawak pa rin niya yung divine timing. So, kahit anong gawin mo, mag-yoga ka man, mag-meditate ka sa garden, makipag-usap ka sa lahat ng life coaches. Pag sinabi ni Lord na, yes, no, wait, nasa Kanya yung power. Hindi mo pwedeng i-force yung sarili mo. Hindi mo pwedeng i-force yung sarili mo sa pag-ibig. Hindi mo pwedeng i-force yung sarili mo na yumaman agad ng isang iglap. Ayan. Lagi nating iisipin na yung pagiging masaya natin nandito sa loob ng puso tsaka sa loob ng utak. Ako bilang life coach kasi nga nakausap ko na yung mga matataas na tao. Hindi po mahalaga yung fame, pera, or maganda yung itsura mo. Kasi ang dami pong mayaman dyan at sikat na ang daming mga fans. Napakadami na nilang pera pero hindi sila masaya. Tapos nagpapa-life coach pa rin sila sa akin. Yung tunay na saya po sa pagiging diskarte mo. Yung diskarte mo at yung faith mo kay God at paniniwala mo sa sarili mo, yun ang bubuhay sa'yo. Kaya kapit ka lang and tuloy-tuloy lang natin ang laban. Sige, baka may mga hawak na kayong panyo dyan. Happy New Year, guys, and always take care.